sa apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ay muli naman natin nakita ang ating Panginoon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 12, na kung saan ang ilang Griego po ay nagpahayag na nais nilang makita ang ating Panginoon. Sana all, no? Gustong makita ang ating Panginoon. Sana all nandan yung paghahangad. Kung minsan nariyan naman, mabuti kung nariyan. Paano, Father, kung wala po riyan yung paghahangad? Ayun ang hingin natin sa Panginoon. Kung kanya mamarapatin, ay bigyan tayo ng hangad upang hangarin siya. Na sana tayo ay hindi magsawa sa paghanap sa ating Panginoon. Sabagat lagi siya naghahanap sa atin. Yun nga lang kung minsan ang tanong hindi kung siya ba ay naghahanap sa atin, kundi kung nais ba natin tayo masumpungan o makita ng ating Panginoon. Do we want to be found? At dito, sinabi din ng ating Panginoon na malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo upang mamatay, mananatili ito nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Marahil dito sa atin ay walang ganong trigo, kundi bigas ng palay. Ganon din ang masasabi natin, no? Hanggang sa hindi mabulok, kumbaga, ibigay ng palay, ng tapog, ng kanyang sarili upang ito ay mamunga, no? Ito ay hindi susuhay, hindi ito tutubo, hindi magkakaroon ng palay, hindi magkakaroon ng bigas, hindi magkakaroon ng kanin. Kaya ang sakripisyo ay bahagi po ng buhay ng tao. Bahagi din ng ating kapaligiran, ng ating kalikasan, ng ating environment. Yun yung halimbawa ni Kristo, di ba? Yung trigo. Ang taong alabis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siya mawawalan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siya magkakaroon hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin dapat natin kaaputan sa psikolohikong paraan ng ating buhay, sapagkat ang ating buhay ay isang biyaya mula sa Diyos. Ang ibig sabihin yung bang may mga tao kasi na akala nila ang buhay lang ay ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Wala nang kabilang buhay. Kaya sinasabi sa atin na kinakailangan mabuhay tayo dito na iniisip na meron pang kabilang buhay. Na yung kabilang buhay na yun ay atin ang sinasanay, kumbaga, dito sa ating lupang ibabaw. Na sana itong pagsasanay din sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay mamunga. Ngunit alam natin na sa pagsasanay sa pag-ibig, kinakailangan magsanay din po tayo sa pagsasakripisyo. Nawa itong buong panahon ng Kwaresma ay makatulong sa atin upang lagi nating sanayin ang ating sarili sa pag-ibig. At syempre, kung tayo ay tunay na umiibig, handa tayong magtiis, handa tayong magsakripisyo at pakundangan kay Kristo, pakundangan sa ating kapwa. Ito ang balintunan ng buhay. Ang tunay na kaligayahan, mayroong kasamang pagsasakripisyo. Sabagat ang tunay na kaligayahan ay makikita lamang sa tunay na pag-ibig na kinapapalooban lagi ng sakripisyo. Pagpalain tayo.